My life is filled with choices. Our lives are filled with choices. Ang buhay natin ay punong-puno ng mga pagpipili. Araw-araw gumagawa tayo ng pagpipili o mga pagpapasya para sa ating mga sarili. Minsan dalawa, minsan tatlo, o minsan higit pa. Ang buhay din natin ay, sabi nga nila ay parang gulong. Umiikot, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Sabi naman ng iba, minsan yung estado ng buhay natin tumatagal sa baba at talagang ang tagal bago umakyat ulit. Totoo yun na paminsan-minsan ang buhay talaga ay nagbibigay sa atin ng mga kapaitan, ng mga hamon sa buhay at sabihin mga dago o mga bagyo na talagang parang minsan ang hirap nating iangat o parang umalis sa estado na yun para magsumulong tayo at nagkaroon ng mga pagbabago para sa ating mga sarili. Ako'y pinanganak sa isang mahirap na pamilya. Pag sinabi ko pong mahirap, ang sinasabi natin ay financially challenged. Ang nanay at tatay ko galing sa malaking pamilya, parehong mahihirap din ang mga pinanggalingan. So ang resulta, mahirap din kami bilang pamilya. Naalala ko po noon, nung ako'y nasa college, because, well, I think in spite of our poverty, I think my parents have really inculcated in our minds, in our growing up years na kahit mahirap tayo, ang pinakasusi sa ating kahirapan ay mag-aral, magsumikap, mangarap para sa ating kinabukasan. So, kahit mahirap po kami, ako lalo na bilang panganay, ay nakita ko yung kahalagahan din ng pag-aaral. Nakatapos ako ng elementarya, sa probinsya, nakatapos ako ng high school, dito na sa Manila hanggang sa mag-college. Dahil nga po sa kahirapan namin, sinubukan naming sumugal. When I say sumugal, talagang tingnan ang buhay sa sinasabing Manila na nagbibigay at nag-aalok ng mga opportunities na wala sa probinsya. So, lumipat kami buong pamilya sa Manila, at natira po kami sa isang squatters area sa Malabon ng 12 taon. Squatters area, ibig sabihin, dikit-dikit o para mga lawan at mga plywood lang ang pagitan namin sa kapitbahay namin na nangungupahan din. Alam niyo po, nakakayaman sabihin, hindi man siguro nakakaya, na 3 pamilya kami, minsan nagdumating pa sa 4, gumagamit lamang kami ng isang palikuran. You would use 1 bathroom. Imagine niyo po yun, ilan kami nag-aaral, kapitbahay namin nag-aaral. So pumipila po kami, nagtitiis kami again. My friends, this lasted for almost 12 years. You know why we lasted that long? Because in the midst of our studies, in the midst of our schooling years, something terrible, something really bad happened to our family. That was when the time that my father died. Yun po yung panahon na ang tatay ko ay nagkaroon ng malubhang sakit at hindi nakatagalan ay binawian siya ng buhay. That was very, very painful. My father never saw me graduated from college. My father never saw how my younger siblings were able to finish their schoolings as well. My father never saw how is it like to see your sibling or to see your children finish with pride yung aming mga pag-aaral amidst of our poverty, amidst of our needfulness. Personally, the most challenging portion, parang ng pag-aaral ko noon, ay nung ako ay nasa university belt at ako ay naka-enroll. I was very, very grateful because ang magkaroon ng isang scholarship grant sa isang university, isang private university, isang napalaking blessing na noon sapagkat never will be able to afford na ako ay makapag-aral sa ganung university sa magitan ng aming kakayahan, sweldo, sapagkat wala naman. Ang nanay ko noon, naglalabada po siya. Tumatanggap ko ng labada. Tapos naalala ko noon, dahil nga kulang yung kinikita sa sapagkat 4 kami nag-aaral during that time, hindi pa sinisilang yung aming bunso. There were times na, alam niyo po yung pagbabasahan, yung nagtatay-tay ka ng mga retaso, tatahiin siya, papalaman, tapos ibibenta mo sa kanya. Gaganon po kami. Kailangan isang araw makakota kami ng 100. Para may pambaon, pambili ng bigas, halimbawa na sasaingin. Bibili kami per kilo lang para may kainin kami for a period of the day so that we would get to feed ourselves. But that's pagdating from school, maglalaba pa po kami niyan. Tapos naalala ko rin noon, nakakayaman sabihin na dumating talaga sa point na kailangan pumasok sa school sapagkat we have an exam. Pero ang pera ko ay kakarampot lamang. Naranasan ko po one time, it never happened again, I'm telling you, na hindi magbayad sa jeep sapagkat wala talagang ibabayad. Grateful ako sa university ng pinasukan ko, maraming drinking fountain. For a period of time, mula halimbawa 8 o'clock hanggang 12, best friend ko yung drinking fountain. Iinom doon. Ayokong lumapit pag sa mga classmate ko na pagka-break time, pag-recess, kasi maamoy ko yung pagkain. Kakalamang aking sikmura. Pero ang gagawin ko, tatambay ako sa library so that
Magbabasa ako, makakalimutan ko na ako'y gutom at mag-concentrate ako sa pag-solve kapag mga T-accounts, gagawa ng trial balance. Alam niyo ang kurso ko nung ako'y nasa college. So, that's how life was really challenging for me. But again, maybe life is good. And I believe life is still good. Because I'm choosing to stand firm, to stand strong. Because I know, yung ganong kahirapan, maybe for a moment. Next year ako'y magiging second year. Next year ako'y magiging third hanggang sa ako'y makagraduate without me realizing it. Kung pipiliin ko na manatili sa ganun, sa struggle, sa perseverance, sa hard work, sa pag-embrace ko ano meron ko sa kasalukuyan, sa paniniwala na someday I'll experience a better life. I'll experience a better living for me and my family. Iniisip ko na aking mga kapatid. Iniisip ko na aking pamilya. Iniisip ko sayang ang scholarship. Iniisip ko na may mga pagkakataon siguro. And that's very true. I think if I may use the word blessed, sa iba ay ito'y fortunate, swerte. Ako'y friendly. I have good amount of friends. Ang ginagawa po ng aking mga kaibigan, dahil medyo may masipag ako mag-aral, dahil naman nga ng library, kasi instead na kumakain, nasa library ka, di ba, gumagawa ka ng homework, assignment, practice and practice. So, nakahasa ang aking kaisipan. So, ginagawa ng mga classmates kong hindi masyadong kasipagan, papagawa ng pabor sa akin, so ako gagawa in return for a meal. In return for a meal. Tapos, ganun yung sitwasyon ng aking buhay. So parang, thank you. Parang, I can makakaraos sa ganito. Even maghapon ng klase ko, I knew I can feed myself with something so that I'd be sustained the whole day habang ako'y nasa school. Basta best friend ko yung drinking fountain. Hindi kayo pwedeng mag-away. In the course of time, nung isang decent relative po kami na meron siyang maliit na business, sa financing and lending business. And she knew that my father passed away. Na-absorb po ako doon. So another blessing, another swerte, sabi nga nila na nasa akin, na nabigay sa akin. So I had to work ng part-time. Mapasok ko doon ng 7 o'clock in the morning and then hanggang 1 o'clock and then from 2 o'clock hanggang 9 in the evening, school ako kasi nga I'm maintaining my scholarship. Ganun aking buhay. I was very, very thin. Ang payat ko. At naalala ko na wala akong bag. Gumagamit ako ng isang plastic mula sa isang department store. Nandun yung aking mga books na pupunit-punit siya. So nakasabit sa jeep. Ganyan. Kasi rush hour, going to University Bell. So, kaya imagine, ang tangkad ko pa, ang payat ko pa. So nanginginig-ginig yung tuhod pagbaba ka sa jeep. Hindi ko makalimutan yung mga pirin. Tapos gutom ka pa. Napakasaklap. Pero, going back to that, parang proud ako naranasan ko. Kasi hindi lahat ng estudyante, hindi lahat ng tao ay naranasan ng ganung klaseng paghihirap for us to become a better player of this life, a player of this game. Basta alam ko lang, hindi ako naging bitter, hindi ako nagsisi, hindi ako naghanap ng pwedeng matukoy na parang wala na ang tatay ko. Hindi ko inisip na titigil ang buhay ko doon, titigil ako sa pag-aaral. I chose to believe. I chose to embrace the reality of life that ang pinahintulutan ng Diyos na ang tatay ko ay bawiin sa amin. Pero alam ko na something good is waiting para sa akin, para sa aking pamilya. I could have chosen to withdraw. I could have chosen to be bitter and sulk and umikot doon sa pain at sa kalungkutan na meron ako at ang aking pamilya. Ang iniisip ko po noon, meron akong mga kapatid. Iniisip ko po noon, kung pipiliin ko na malugmok sa mabigat na dagok na yun ng aming buhay, saan kami pupunta? So, ito yung pagpipili pa rin para sa akin. Yun ay isang pagkapasya pa rin na isinaalang-alang ko noon na kailangan akong humakbang. Kailangan naming humakbang. May mga pag-atras, pero ang paghakbay at pagsulong na aming mga buhay noon ay isang bagay na ipinagpapasalamat ko at pinagmamalan ko sapagkat kung hindi namin pinili iyon, hindi ko pinili iyon, nasaan kaya kami ngayon? Again, life is still beautiful. Maganda pa rin ang buhay. Ang buhay natin punong-puno ng mga dagok, marami pa rin pagsubok, hindi mawawala yan. Hanggat ako'y nabubuhay, hanggat tayo lahat ay nabubuhay, mararanasan at mararanasan natin yan. Ngunit ang pagpili natin na sumubok, na manindigan, tumayo ng matatag, hamunin at talaga tanggapin ang mga hamon ng buhay na meron tayo sa kasalukuyan, yun ang magandang hamon para sa akin at para sa ating lahat.